Okay, so nasa Real Talk 101, episode 188, April 24th, 2025. So, sa gusto pong magpa-reading, message lang po kayo. Kukuha po tayo dito ng isa at titignan natin kung ano ang gusto niyang sabihin sa atin. Okay? Dito. Ladybug! Yehey! Merong swerte sa buhay. Okay? So, yung lahat ng pangarap mo, this is it. All your goals are about to manifest in remarkable ways. Dreams are coming to fruition. Stop and enjoy this moment. It is important to let things flow at their natural pace. Rest assured that in due course of time, your wish will do come true. Ito po yon doon sa mga tao na hindi na barang nakulam na sumpa. Pero nagsisipag, nagsusumikap, nagtitiis, nagmamahal, at nagpapakumbaba. Ito yun. Kasi mahirap ang kombinasyon na yon na matagpuan sa iisang tao. Aminin nyo, sa trabaho, ang daming buwisit, ang daming peste. Sa paaralan, sa paligid, sa pamilya, sa relatives mo, lahat-lahat. Pero, kung wala rin lang mga taong nakikialam sa vibrations mo, sa relationship mo, sa pag-aaral mo, sa pagtatrabaho mo, malamang makukuha mo ito in due time. Pero, kapag may mga taong nagmamanifest sa'yo ng masama, nadidelay yan. At mantakin mo, kapag pinakulam ka, halimbawa, sasabihin na habang buhay kang maghihirap, or kapag kukuha ka ng board exam, di ka papasa. Kapag nagmahal ka, hindi ka magiging successful, iiwanan ka. Mga ganon. So, mahirap yun. Siyempre, para kang sira, di ba? Na umpisa, mag-i-invest, magpapagod, mag-i-invest na naman, magpapagod. Tapos walang success, walang happy ending. So kung gusto mo magkaroon ng happy ending, kung gusto mong humaba yung swerte sa buhay, kung gusto mong gumaan ang pasok ng pera, ng blessings, kalusugan mo, no? Yung magkaayos kayo ng mga pamilya mo, iparitual mo. Kasi that's the real talk right there. Kahit anong klase pang kabutihan ang gawin mo, may mapipintas pa rin sila sa'yo. Kahit ibigay mo lahat ng pinaghirapan mo, may masasabi pa rin sila. So, nakadepende sa'yo yon. Kung gusto mong ipa-reading para malaman mo kung sino at ang dapat mong iwasan, layuan, o kung sino yung mga taong ikip mo sa sarili mo. Para hindi ka na magkaroon ng burden, hindi ka na magkaroon ng psychological stress, emotional stress, mga ganon. Kasi wala naman taong naghangad ng masama maliban sa taong inggit at galit. Kasi kung wala kang inggit sa sarili mo, magiging masaya ka sa success ng ibang tao. Magiging happy ka kapag naging happy din sila sa mga taong pinili nilang makasama, makalive-in, no? Kung ikaw naman yung tipo ng tao na andoon ka na sa pagsasama na ikinasal kayo, hindi lahat ng ikinasal at hindi lahat ng asawa ay worth it na ipaglaban. Hindi rin lahat ng asawa ay worth it na bawiin. So, dapat mag-isip-isip ka din. Ano ba ang dahilan ng Diyos at ng universe kung bakit kayo pinaghiwalay? Posibleng para maging mature kayong dalawa, or tinanggal talaga siya intentional ng Diyos para makapasok ang dapat at nakatadhana para sa'yo. Yung most of the time kasi na nangyayari, ginagawa yon or nangyayari yon sa isang relasyon na makatagpo ka ng taong higit pa sa'yo or katapat mo
And then, kung kailan ka pa nagkagusto, kung kailan gumaan ang lahat, naging masaya ka at kontento, dun naman pumasok ang problema. Dahil hindi mo pinahalagahan yung blessing na ibinigay sa'yo. Yung makatagpo ka ng tao na mahal ka, tanggap ka, kahit wala kang pera, kahit wala kang pinag-aralan, isa na yun sa ipapasalamat mo sa Diyos. Pangalawa at bonus na yun, kung tinulungan ka, binihisan ka, ginawa kang tao, ipinakilala at ipinagmamayabang at nirerespeto ka. Yun yung dapat dun. Pero kapag yung mga bagay na yan, hindi mo naranasan sa karelasyon mo, ay huwag ka nang manghinayang na talikuran or tigilan, no, yung relasyon na ganyan. Kasi kung kusa na mahal ka talaga niya, babalik at babalik yan sa'yo. Maliban kung ginayuma. Kasi hindi yan makakabalik. Laging umiikot ang isipan niyan doon sa taong naggayuma. Posible na may kasama niya asawa niya, boyfriend niya, kalibin niya, pero kapag yung tao ginayuma, iikot at iikot lang yan. Doon yan uuwi sa nagayuma. So, kung ayaw mo na mawalan ka ng nobyo, kalibin, asawa, ayaw mo mawalan ka ng kapatid, ayaw mo mawalan ka ng kung sino sa buhay mo na mahalaga sa'yo, iparitual mo. Lalong-lalo na negosyo, trabaho, promotion, board exam, application sa visa, application sa abroad, lahat-lahat. At yung safety sa pagbabiyahe, sa pagnenegosyo, at yung safety sa lahat ng bagay. And that's the real talk right there. Magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you sa lahat-lahat na sumusuporta.